Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay isang mapagpalang umaga o God's morning sa ating lahat ngayon. Ngayon po araw ng Thursday, December 4, 2025 at muli sa ating pagpapatuloy ng ating daily devotion. Ay tayo po ngayon naman ay tutungo sa Psalm 145 verse 18. At ito po ay pamagatan nating nearness in truth. Ano ba yung katotohanan ito? The promise of God's presence. At ngayong umaga ito, muli tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa atin pong pananalangin at pagbasa ng ating talata. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 145 verse 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong tawag sa kanya'y tapat at totoo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Sa ganoon na ito ay tumimo sa aming puso at isipan, mabuksan ang aming kaisipan at ang aming puso sa iyong mga salita, Panginoon. Sa ganoon ay ito ay aming malakaran at maibahagi din sa iba na aming makakasalamuha ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtawag namin sa iyo na tinutugon mo, Panginoon. Bagamat hindi pa po natutupad lahat, Panginoon, pero kami po ay tuluyang nananalig sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Pangunahan mo rin po ang aming mga gagawin ngayong maghapon. Nawa ikaw ang makita sa aming mga pananalita, sa aming gawa at sa aming mga iniisip, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Mag-alala, matutupad din lahat yan. Okay. Ito po sa ating talakay ngayon ay sabi nga, the nearness in truth. Promise of God's presence. Wala po dito sa ating pinag-uusapan. At sabi po yan sa Amplified Version, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Doon po ay in-emphasize ng Panginoon. Emphasize niya doon, to all who call. To all who call. Yung tumatawag talaga sa ating Panginoon. At sa ating kasalukuyang panahon, kung saan ay marami pong tao ang nakakaranas ng pagkalayo, o sabihin natin ay pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Ito pong talatang ito ay nagbibigay po sa atin ng malaking kaaliwan at pag-asa. Ito po ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi malayo, o hindi sabihin natin para bang hindi interesado sa ating mga problema, kundi siya po ay malapit, malapit po ang ating Panginoon Diyos at handang tumulong sa mga taong tumatawag sa Kanya ng may tapat na puso. Yun po ang inaasahan ng Panginoon Diyos sa atin, yung tapat na puso. Ito ay ang pag-anyaya sa atin, magkaroon tayo ng isang personal at makabuluhang relasyon sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, lakas at direksyon sa ating buhay. At ito pong ating tinatalakay ngayon mula po sa Psalm 145 ay isang hymn of praise, o awit ng papuri. Ito po ay isang uri ng panitikan na naglalayong itaas ang ating Panginoon Diyos, ipahayag ang kanyang mga katangian, at magpasalamat sa kanyang mga pagkilos at gawa sa ating buhay. Ang
mga awit ng papuri ay karaniwang naglalaman ng paglalarawan ng kapangyarihan, karunungan, at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. At nag-aanyaya na sa bawat nagbabasa o mambabasa na tayo ay makibahagi, no, sa papuring ito. Kaya nga mga kapatid, no, dito sa ating tinatalakay na ito ay sa unang salita, sabi niya doon is the Lord is near, o ang Panginoon ay malapit. No? Hindi, sabi nga ay hindi siya malayo o detached na Diyos sa ating buhay. Kundi siya po ay personal, mismong accessible. Sabi nga po sa atin ng Jeremiah chapter 23 verse 23, Ako ay Diyos na nasa sa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Yun. Siya po ay nasa lahat ng dako, nananatili. Para sa ilang po mga theologians, ito po ay proof ng kanyang tinatawag po na omnipresence, at desire na magkaroon ng relasyon o sa bawat tao. No, yan po ay sinabi rin ni James sa chapter 4 verse 8. James 4 chapter 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ng isip. Po, doon po sa talatang ito, malinaw na sinasabi, linisin ang ating mga kamay. Ano ba yung nagawa ng ating mga kamay? Ating puso. No, sabi nga yung puso na yan. Ano ba nilaman ng ating puso? Pag lumalapit ba tayo, tandaan po natin, hindi natin kaya magtago sa Panginoon. Alam niya ang intensyon natin. Alam niya, no, na ang bawat litanya ng buhay natin. Kapag sinasabi natin ang Panginoon ay malapit, no, hindi lang ito simpleng lokasyon o distansya. Nasaan siya? Parang gano'n, nasaan? Hindi po gano'n. Ito ay mas malalim na katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos at paano siya nakikipag-ugnayan sa atin. Hindi ibig sabihin na katabi mo siya physically. No? Ang Diyos ay Espiritu. Sabi nga sa atin ng John 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yon. Kailangan po natin siya sambahin sa Espiritu. No? Sa Espiritu ng katotohanan. Kaya po tayo nananalangin. No? Kaya po tayo ay nagpupuri, umaawit. No? Kaya nga po ang kalapitan ng ating Panginoon Diyos ay tumutukoy sa kanyang presensya. His presence, atensyon, at kanyang, sabi nga, yung kakayahang makialam sa ating buhay. No? Mag-intervene, no, sa buhay natin. Ang kalapitan ng ating Panginoon Diyos ay nagpapahiwatig ng isang personal na relasyon. Hindi siya isang malayong nilalang na walang pakialam sa atin. Sa halip, siya ay isang mapagmahal na Ama na interesado sa ating mga pangailangan, problema, at pangarap. Sabi rin po sa atin ng Psalm 34 verse 18. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Amen. Ang pagiging malapit ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng access mismo sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, maaari tayo makipag-ugnayan, makipag-usap sa Kanya. Ano man ang oras, kahit saan. At siya ay laging handang makinig. Sabi nga sa atin, di ba, Hebrews 4 verse 16, no? Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Huwag natin kalimutan. Isa kasi, di ba, sa buhay natin, pagka okay tayo, yun tayo lumalapit sa Kanya. O kaya, pagka feeling natin, hindi tinutugon, no? Parang sa tingin natin, nadidelay ang Lord, no? Na ipanalangin na naman natin. Pero bakit ganun si Lord? No? Magkakaroon tayo ng separation sa Lord. No? Hindi po tayo dapat lumayo sa Panginoon. Dahil ang pagtugon ng Panginoon Diyos ay hindi laging oo. Minsan hindi. Minsan wait. Kaya nga po ang kalapitang ito natin sa ating Panginoon Diyos ay nangangahulugang handa siyang tumugon sa ating pangangailangan.
Hindi tayo pinababayaan sa ating mga paghihirap. Sa halip, siya po ay nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan, pag-asa sa mga taong tumatawag sa Kanya. Kaya kung sa tingin natin, no, ay hindi nasusunod ang ating mga prayer sa Kanya, no, tayo po ay maging sensitibo. Let's discern kung ano po ba. Maaring yan ay redirection sa ng Panginoon o maaring yan ay pagbibigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin maghintay upang hindi tayo mapahamak. Sabi rin sa atin ng Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41. Verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan, ililigtas. Amen. Ang Diyos, siya yung Diyos na kasama natin. Kaya kung minsan inaakala natin na tayo ay nangangamba, no? Tandaan po natin pag ang pangamba ay nasa ating isipan, sa ating puso, no? Yung mga anxiety, stress na yan, no? Ito po ay nagbibigay sa atin ng isang resulta ng kakulangan natin ng presensya ng Diyos. Ang konsepto ng kalapitan ay nagpapakita po ng emanence, no, ng Diyos na nangangahulugang siya ay kasama natin sa mundong ito. Kasabay po nito na hindi nito binabawasan ang kanyang sinasabi po yung transcendence, no, na nangangahulugang siya ay higit sa lahat ng nilikha at hindi limitado sa ating konsepto o karanasan. Kaya niyang kumilos, kaya niyang mag-perform sa atin kahit inaakala natin kulang tayo, kahit inaakala natin ay hindi tayo karapat-dapat. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng may tamang espiritu. Kaya nga ang Panginoon Diyos, pag nakilala natin at naranasan natin, hindi tayo magmamayabang. Pagmamayabang natin siya. Hindi ang sarili nating kakayahan, kundi ang kanyang pagtubay at gabay. Sabi nga rin sa atin ng Isaiah 55 verse 8 and 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. 9. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Grabe, no? Napakalawak ng Diyos. Hindi natin siya maunawaan kung minsan, pero sinabi niya doon, higit siya sa lahat. Kaya nga po, ang kalapitan natin o paglapit natin sa ating Panginoon Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan, katiyakan, at kagalakan sa ating buhay. Ito yung nagbibigay ng lakas sa atin. Ito yung nagbibigay ng ngiti sa bawat buhay natin kahit anong hirap ng buhay. Kapag alam nating malapit ang ating Panginoon Diyos, hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Meron tayong pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Kaya nga diba, sabi sa atin ng Romans 8, verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Hanggang 39. Ang kataasan, ang kailaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan. Pinagkaloob sa atin. Saan? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya huwag po natin kakalimutan. Huwag tayong bibitaw sa pananampalataya natin bilang siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. At ito po ay napaka-importante sa panahon natin ngayon. Bakit? Sa mundong ito, na napakaraming stress, no? Sabi nga, ang daming nagpapakamatay, ang daming, sabi nga ay na-stress o nagkakaroon ng anxiety, no? Loneliness at kawalan ng direksyon. Ang promise na ito na malapit ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng hope and security. Yan po ang kahalagahan
Kaya't huwag natin kailanman isipin na malayo ang Diyos sa atin, kundi malapit lang siya sa atin. Doon sa sumunod na talata, sabi niya doon, to all who call on Him. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Walang discrimination sa ating Panginoon Diyos. Mayaman ka man, mahirap, bata, matanda, lahat ng lumalapit sa Kanya o nagpapakumbaba sa Kanya, umaasa sa Kanya, tatanggapin niya. Sabi nga sa atin, di ba, sa Romans 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Amen. Grabe, ano? Pag tumawag ka sa Panginoon, yun yun. Kaya huwag tayong magsawang magbahagi sa mga taong tila akala natin hindi siya tatanggap sa Panginoon. Katungkulan natin, mga kapatid, na ibahagi ang mabuting balita ng Diyos na mayroong pag-asa. Dahil maaaring ang mga taong yan pasaway, maaaring ang mga taong yan makulit, maaaring ang mga taong yan ang hirap bahaginan ng salita ng Panginoon Diyos. Pero tandaan natin, the moment na nakinig siya, hindi na natin trabaho ang baguhin siya. Dahil trabaho na yun ng Diyos. Kaya nga patuloy lamang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At kung may pagkakataon naman, na siya ay handa ng sumunod sa ating Panginoon Diyos at ikaw ang ginamit ng Panginoon Diyos upang siya ay alalayan, magpagamit ka sa Panginoon. Dahil katulad nga ng isang batang nilalang, kinakailangan po may mag-aalaga. Huwag po natin pabayaan ang bawat tupa. Huwag natin hayaan ang bawat tao na handang makilala ang Panginoon Diyos, handang sumunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, huwag natin kalimutan yung Bible study. Diyan po tayo lalago. Diyan po tayo matututo. At diyan po natin lubusang makikilala ang sarili natin, tigit sa lahat, ang Diyos. Hindi po natin kailangan maging superstar o spiritual superstar. O yung minsan status natin na sobrang galing-galing na natin. No? Kasi marami pong Kristiyano ngayon na hindi nila kayang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos kasi ang dami pa nilang seminar o mga theologian school na hindi nila napupuntahan. Kapatid, mahalaga ang pag-aaral at makarating ka sa theologian school. Pero ang panahon ngayon natin, mas mahalaga ang kaligtasan ng Diyos. At kung aantayin natin, marami na nakagraduate sa napakaraming seminar at napakaraming theologian school. Ang ngayon ay mas naging busy sa pagpapayaman kaysa sa pag-abot ng mga tao sa mundo ngayon. Masigit ang pangangailangan natin o pangangailangan ng mundong ito sa mga tao handang magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ang siya tutulong sa atin sa bawat tao na nakakausap natin. Lagi natin tatandaan, ang Diyos nagpo-provide siya. Magpo-provide siya ng mga tamang tao para ikaw ay tulungan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ikaw man ay tinatawag para ibahagi ito. Tandaan natin, ang buhay natin ito ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kinakailangan sa pusong ito, sa buhay natin ito, maging totoo ka lang. Lumakad ka ng may katotohanan. Walang pagkukunwari. Dahil ang katotohanan o truth ay sabi nga ay yan ang tinitingnan ng Panginoon. A sincere heart na naka-align sa kalooban ng Diyos. Hindi pakitang tao o empty rituals. Sabi nga sa Matthew 15 verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi mula sa puso ito bumubukal. Mismo ating Panginoong Kristo
nakikita niya. Di ba? Kahit na nagpapakain siya ng napakaraming tao, mga tao sumusunod sa kanya, alam niya yung nagkukunwari lang. Even nowadays, sa panahon natin, hindi ibig sabihin na palasimba yan. Talaga sumusunod na sa Panginoon. Makikita natin, may ilan po dyan na sabihin natin na sa bibig lamang. At minsan yung iba, sa sikmura lamang. Kaya sila sumusunod sa Panginoon. At pag na-empty na ulit o nabusog yan, minsan nakakalimutan na ulit nila ang Diyos. Kaya nga, ang Diyos, gusto niya sa atin na lagi tayong lumapit sa Kanya. Na maging totoo tayo. Kahit nagalit tayo, no? O tayo naiinis, lapitan natin siya. Siya ang pupukaw. Siya ang magtuturo sa atin. Huwag tayo magkunwari. Minsan, nandyan yung mga pagkakataon sa buhay natin na naiinis tayo, nagagalit tayo. Lapit natin sa Panginoon. Halimbawa, galit ka sa boss mo o pinagalitan ka ng boss mo. Di ba? Minsan, di ka na makalapit kay Lord. Not now, Lord. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Siya yung Diyos na ready makinig, handang umanawa sa iyo. At siya rin yung Diyos na handang magbigay sa iyo ng lakas. Sa anumang sitwasyon na meron ka. Na kung minsan hindi maintindihan ng mundo, siya rin yung Diyos na kayang umanawa sa iyo. Kaya nga makakangiti ka eh. Kahit na yung problema ay sabihin natin gabundok. Kaya niya yung patalonin sa dagat. Bakit nga ba importante ang matutunan natin ito sa panahon ngayon? Dito, matututunan natin ang paglaban sa fake spirituality. Na sa pamamagitan, no, na kuminsan, napakadami po sa social media ngayon na puro masasabi natin ay hashtag o sabi natin connotation, blessed, pinagpala, no, ang mga posts. Pero puno ng insecurities. No? At ang ating po pinag-aaralan ngayon mula sa awit o Psalm 145 verse 18 ay reminder na hindi niya kailangan ng perfect performance. Ang kailangan po niya ay honest heart. Ang tapat na puso. Ano pa? Combat sa takot at anxiety. Ito po yung pakikipaglaban natin. Kung ikaw ay may takot, anxiety, tandaan po natin. Ang kakulangan ng presensya ng Diyos ang siya nagbibigay ng anxiety sa tao. Ibig sabihin, kulang ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kung meron kang sa anxiety, depression, pero kung hahayaan mo ang Diyos sa buhay mo, makakasigurado ka, siya mismo ang makikialam sa anxiety, takot. Siya mismo ang makikipaglaban nito. Kapag alam natin na malapit ang Diyos sa buhay natin, hindi ka matatakot. Maging sa future mo, maging sa sakit mo, sickness, o kahit na sa mga failures ng buhay mo. Sabi nga, ang Diyos is a prayer away. Isang dasal mo lang. Ipanalangin mo sa Diyos, nandun siya. Kaya nga, di ba sabi, lagi natin nababanggit din dito. Philippians 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin maipasa salamat. 7. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So, yan po yan. No? Kaya nga, do not be anxious, sabi. Do not be afraid. Yan ang sinasabi ng Panginoon.
Kaya the lack of His presence, sigurado, magagapi ka ng takot at anxiety mo. Kaya kailangan mo yung Diyos. Ilagay mo yung Diyos sa buhay mo. Ito rin po yung nagbibigay ng empowerment sa prayer life ng bawat isang Kristiyano. Kaya nga po, maraming Kristiyano ang binabalikan ng kabutihan ng Diyos sa tuwing sila ay nalulungkot, nasasawi, nabibigo, at ito yung paraan. No? Ng bawat Kristiyano. Ngayon po, maraming mga Kristiyano ang nawawala ng gana na manalangin o magdasal. Kasi, feeling nila hindi naririnig. Pero, ang verse na ito nagpapaalala na kapag tapat ka, garantisadong malapit siya sa buhay mo. Kaya, wag po tayong matakot. Magdasal po tayo ng walang takot. Sabihin natin sa ating Panginoon Diyos ng totoong nararamdaman natin. Galit, lungkot, even kahit pagdududa. Panginoon, nagdududa ako ngayon. Parang hindi ko maranasan. Gusto kitang kausapin, Lord. Mangusap ka. No? Ikaw yung kumilos sa buhay ko. Bakit ba ganito? Bakit ba ganun? Siya ay Diyos ng katotohanan. Hindi niya ikahihi ang weakness mo. Di ba? 2 Corinthians 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Yan, sinabi po yan ni Paul. No? Pinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan. Panginoon, ito ako. No, pinagmamalaki niya sa Panginoon. Hindi siya nagtatago. Lord, okay lang. Di ba? Pagka minsan, di ba? May kausap, may kaibigan ka. Di ba? Bro, kumusta? Okay lang. Ayos naman. Nakakaraos din. No? Yan yung mga salita na, gano'n ba? Parang, ang sugat, pag kung ang pastor ang iyong kausap, kumusta ba bro naman ang ministeryo? Yan. Kaya, alam ninyo, pagka kayo kinakausap ng pastor ninyo na gano'n, ibig sabihin nun, naiintindihan kayo ng pastor. Kasi nangungusap ang Panginoon, no? Hindi naman hindi lang naman sabihin natin ay banal ang pastor natin. Makasalanan din po yan. Pero sinasabi ko lang ho, ang Diyos, nangungusap siya sa bawat tao. No? Pero yung mga pastor, siyempre, dahil nakakaintindi ho sila dyan, no? Kaya po yan, nangungumusta po yung mga yan. No? At kaya, minsan, wag po kayo makulitan. No? Bakit itong pastor na ito, lagi na lang nakangiti? Akala mo, lagi walang problema. Pero, ba't ganun? Parang ang problema ko, ang bigat-bigat. No? Hindi ko kasi ganun eh. Kasi ang Panginoon Diyos talagang tumutugon siya. At doon sa kahinaan natin, hindi ho siya power tripping. Kundi nais niyang baguhin ang buhay natin. Gusto niyang i-align natin ang puso natin sa Kanya. Kaya ngayon mga pastor natin, parang tila mekaniko yan. Ina-align, itinutuwid yung puso natin sa Diyos. At ang katotohanan ay hindi lang honesty, kundi pagsunod sa Kanyang salita. Ano ba sinusunod ang Kanyang salita? Halimbawa, may Bible study. Sabi ng Panginoon, umattend ka. Pero hindi. Humiga ka at natulog. So, wala tayong magagawa doon. Hindi mo talaga makapakinggan ng Panginoon Diyos. Hindi mo mararanasan talaga ang Kanyang sagot. Bakit? Kasi maaaring ang sagot sa panalangin mo, hindi maaari. Talaga, ang sagot sa panalangin mo, ay yun. Yung pag-attend natin sa mga gawain sa Panginoon. Kasi kailangan mo i-align ang sarili mo sa Kanya, sa Diyos. Kailangan ng pagsunod. Pagsunod sa Kanyang salita. Halimbawa, kung humihingi ka ng healing, no? Magtiwala ka sa Kanyang kapangyarihan. Diba? Sabi nga sa atin ng Mark 11 verse 24.
Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Maniwala tayo. Tayo magduda. At kung may pagdududa, lumapit pa rin tayo sa Kanya. Huwag tayo magalit. Dahil kung may paggalit, lumapit pa rin tayo sa Kanya. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon, ang Psalm 145 verse 18, ay emergency hotline. Parang 991 yan. It's an emergency hotline ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Kahit anong problema mo ngayon, pera, unahin na natin, pera, kasi ang tao yan, pag tinanong mo, anong problema? Pera, no? Parang hindi pa binabanggit, alam mo na, pera. Kaya yung iba, pag lumapit, abot na agad ng pera, hindi na kagad pinakikinggan, nakakalungkot yan. No? Lalo na payo po natin sa ating mga magulang, usapin po natin yung ating mga anak. Anak, anong problema mo? Hindi lang basta aabutan mo ng pera. Sige, para matigil ka na. O para lumayas ka na. Ito na ang pera. Alamin muna natin. Maaaring yan, may mga pinagdadaanan. No? Kaya nakita natin, di ba? May mga personality. Makikita natin, mayaman naman, maayos naman ang buhay. Pero bakit nagpakamatay? Yan ang mga katanungan. Dahil minsan, mas importante po na mapakinggan natin ang mga tao ito. Kaya nga, ano man ang dinaranas natin, lapit tayo sa Panginoon. Kung yan may pera, relasyon, mental health, tumawag lang tayo. Huwag natin ilayo ang sarili natin. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil ang paglapit natin sa Kanya, kung wala kang problema, protection yan. Kung dumating man ang problema, may protection ka. Kung ikaw ay may problema, lunas naman yan. Sabi nga, sa ating Panginoon, walang rejection, walang delay. Bakit? Pinangako po yan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:13, hanapin ninyo ako at masusumpungan kapag hinahanap ako ng buong puso. Pinasa natin kanina yan. At isang paalala sa atin, hanapin natin siya ng buong puso. Hindi lang sa nguso. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Ito pong napag-aralang ito ay isang paalala. Pinapaalala po na ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Hanapin sa puso, hindi sa nguso. Nang tapat mula sa puso, mahalaga ang panalangin bilang direktang paraan upang makipag-ugnayan sa Kanya at dapat iyong gawin ng may katotohanan at pag-ibig. Minsan, sa ating pangapanalangin, hindi natin alam ang sasabihin, pero kahit na buntong hininga lang, alam na ng Panginoon ang iyong saloobin. At igagay tayo ng Holy Spirit sa ating mga sasabihin sa Panginoon. After nun, magkakaroon tayo ng kapayapaan kasi nakipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Kahit na kaunting oras lang, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang Diyos ay interesado sa personal na relasyon, nagbibigay ng pag-asa at laging naroroon upang tumulong. Dapat tayong maging tapat, mapagkumbaba, magpasalamat, humingi ng tawad at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Dito po sa ating napag-aralan, ito po ay isang paalala na ang Diyos ay laging naroroon para sa atin, kaya't dapat tayong lumapit sa Kanya ng may katotohanan at pananampalataya. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Amen. At dito po, ngayon naman tayo po ay dadako sa ating batian at sabi nga po, shout out sa ating mga kapatid online na siyang nakasama natin sa ating
ating gawain ito, no? Sa gawain ng Panginoon. Dito po sa ating comment section, ang nasa unahan po natin ay si Nanay Marta Artillaga, no? Diyan sa Bulaking Chao, no? Si Nanay Marta, kasama po natin. God's Morning, no? Yan. At pagbati mula dyan sa Artillaga Bonaluz family, no? At nasundan po yan ni, ako, panay ho ang ano, no? Ang, yan. Ang nandito na sumunod ay si Sister, yan, si Nanay Gori, no? At pagbati natin sa dyan sa Bulaking Chaong, Nanay Gori, at pagbati natin dyan sa lugar ng Bulaking Chaong sa Kapus, no? Malasmas family, no? Bonaluz, yan. Yan, ganun din sa kasama rin natin hindi ko lang po alam, June Manalang, ano? Parang kasama ko dati ito sa Qatar, pero I'm not sure, no? Pero yan, kasama po natin isang mapagpalang umaga dito. Yan, at kasama rin po natin ang Kuya Chris Artillaga, no, diyan sa Bulaking Chaong, at pagbati natin sa buong Silang Artillaga family. Yan, at from San Fernando, Pampanga, kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. Yan, isang kagalakan. At ganun din sa bayan ng Liliw, kasama po natin ang Arosena family, no? At kasama sa pangunguna po ng ni Nanay Edna. Yan, isang mapagpalang umaga, syempre. From Seattle, USA, Washington, no? Kasama rin natin ang ating kapatid, ang Dow family, no? Sa pangunguna ni Nurse Abby, isang mapagpalang umaga dyan sa inyong lahat dyan, no? Yan, at yan ay kasama na rin natin si dito si yan ang Azucena Tanya family, syempre panguna ni Ate Carmeline at Brother Arthur, no? Syempre ang pagbati rin natin diyan sa Carmelite San Pablo, no? Sa pagbati natin sa kila siyempre kay Pau, no, kay Julie, kay Tyrone, at kay Janessa. Yan, pagbati natin dyan. At isang mapagpalang umaga. At yan, at from from Pila, Laguna, kasama rin natin si Sister Alma Tatel. Yan, pagbati natin dyan. Yan, sa Tatel family, yan, kasi ang kanyang anak na si Bench, no? Sinundan po yan ni, siyempre, ni Pastora Fe, no? Dito sa San Pablo, yan, ni Pastora Fe, at pagbati natin mula sa Andal, Artillaga family, no? Isang mapagpalang umaga, no? Happy birthday kay Malu, yan, kanyang anak, at yun din kay Mark at Michelle at sa kanilang mga anak, at kay Abby, no? Yan, sa lahat ng dyan. At nandyan po. Okay. At from Dubai, kasama rin po natin si Sister Maria Bonalos. Yan, isang mapagpalang umaga, kapatid. Yan. At kasama rin po natin from Israel naman, no? Si Maria Fe, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? At sa buong pamilya, Alejandrino, Artillaga family, at syempre sa inyong mag-asawa ni Brother Ian at ang inyong mga kiddos, no? Yan. At sama rin din natin ang aking pinsan, yan, mula sa Alamada, Cotabato, si Ate Lilibet Chua, at best regards sa buong family, sa Getgano Chua family, yan. Regards sa lahat, okay? At yan, kasama rin po natin, siyempre sa mula po sa Villa Escudero, hindi ko lang alam kung nabanggit ko na, baka malimutan ko yan. Si Winnie Patuan, no, banggitin ko na rin ulit, no? Baka parang in my recollection ay hindi ko pa nabanggit kasi ay gumaganon yung ating mga comment section. Yan, at kasama rin po natin ang aking kapatid mula po Santa Rosa, Laguna, Caroline Mercado. Yan, isang pagpalang umaga. Yan, at
Yan, kasama rin po natin from Kapas Tarlac, no? Ang asawa ng aking partner. Yan. Si Apong Tina Capadosa. Yan po sa buong Capadosa family dyan sa Kapas Tarlac. Yan, sa mapagpalang umaga po. Yan. At sino pa? Yan. Yan, siyempre kasama rin natin ang aking magandang nanay. No, Corazon Getgano Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Sa mapagpalang umaga po. At kasama rin natin si sino pa nandito? Ano ba ako nalimutan? Okay. Yan, si Ate Nela Nunoso. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan sa Nunoso family. I think lahat po ay nabati na natin. Kung hindi po ako nagkakamali, comment na lang ho kung aabot na ho, kung meron akong naligtawan ano ho, dahil yan, isa na ho ay baka nasa isipan ko ay nabati ko na yung pala hindi pa. Anyway, so mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. Sa ating pong pagtatapos ay tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan muli sa Espiritu ng Katotohanan at iyong patnubay sa iyong gabay. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na inihandog para sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na guro na nagturo sa amin. At salamat sa iyong paggamit, O Lord, sa buhay ng bawat isa na ngayon po, Panginoon, ay magiging daluyan ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay hindi lamang manatili sa amin, bagkus umagos sa bawat tao na aming mababahaginan. O Lord, dalangin po namin na sa pag-share po namin ng salita, ng iyong salita ay ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas. Muli sa lahat ng ito na itinuro mo sa amin, Panginoon, ay suriin mo ang aming puso. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong tapat, O Lord, sa lahat ng pagkakataon, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy na iginadalangin namin ng pasasalamat sa kagalingan, pag-iingat, O Lord, provision, at pagbibigay at pagbukas ng mga opportunity sa aming buhay. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng iyong pagpapala, ng iyong shalom, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang lahat ng bagay nito na sa iyong provision, O Lord. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Lord. Siyang nagbubukas at nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw rin, Panginoon, ang nagbubukas, Panginoon. Ikaw ang Ephata, O Lord, na nagbubukas ng mga bahagi sa aming buhay upang maranasan namin ang kagalingan, ang pagpapala na nagmumula sa iyo at higit sa lahat, O Lord, ang pagbabago, Panginoon. Ang transformation life na ikaw, Panginoon, ang nasusunod sa aming buhay. Again, O Lord, ay magbukas, Panginoon, ang aming isipan, puso, O Lord, at ang aming pagsunod sa lahat ng ito. Sa iyong makapangyarihang salita, O Lord, at sa iyong presensya, sa aming Diyos Ama, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Okay, announcement. Ang Christmas party po natin sa Purpose Field Live ay December 21 at 9 a.m. So, ang ating pong presensya ay higit na kailangan upang purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po sa atin pong Christmas party ay magkaroon po tayo ng pusong pasasalamat sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. God bless. And God's morning, everyone.